Yo guys, check kamusta mga idol? Oh my goodness. So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday morning. Grabe mga idol, grabe to. Grabe ang nangyayari ngayon sa ating chart mga lodi at yung mga balita natin ngayon medyo masakit mga lods. Masakit ang ating mga news ngayon. Nako, so bear with me. Okay? So, ito actually hindi ko na maiwasan. Kailangan na natin tong ipalabas mga idol, no? Syempre pero bago ang lahat 'no, medyo matindi talaga yung news natin. Maghanda na kayo, kumuha kayo ng popcorn o kaya kape, mga idol dahil medyo matindi ang balita natin ngayon, mga lods 'no. So bago ang lahat, sana mga lods, pa-like ng ating video. Libre lang po mag-like mga idol, palambing naman. No? At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update, trending news, crypto news, global news, kahit ano pa yan, ibabalita natin, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Everyday po yan, mga idol tayo nag-news. No? So grabe, ito na muna yung ipapakita ko muna sa inyo. Ang hirap na ito ipakita sa inyo pero kailangan nyong marinig, no? Ang boses ng inyong portfolio, okay? Ito na po ang ating Umati Kabong Camel, ang boses ng inyong portfolio. Ganito yung nararamdaman ng portfolio nyo ngayon. Ganito yung nararamdaman ng mga bag nyo ngayon. Di ba? Nagbobodega tayo, yung mga bag natin, pinupuno natin. Pero ngayon, pakinggan natin ang boses nila. Kung sila ay may boses, ganito daw ang kanilang sounds. خلاص 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 Parang pag tinanong, oh, di ba nagki-crypto ka? Eh di mayaman ka na ngayon. Ito yung sagot mo. خلاص شوف Oh my goodness, mga idol. Narinig na naman natin yung camel, mga lods, no? So, ayan ang ating boses ng ating portfolio ngayon. Masakit man pakinggan. Ngunit, ayan ang nangyayari. So, bago tayo mag-news, no, bago natin malaman kung ano ang mga reason, ano ang mga dahilan kung bakit tayo bumaon sa lupa ngayon, check nyo muna ang ating chart, mga lods. Ayan, so negative. Alam nyo, kagabi, kanina madaling araw nagulat ako, biglang tumunog, tinamaan yung lock profit ko. Alam nyo ba, panalo na sana tayo ng mga 30 USDT dun. Kaya lang yun, tinamaan ng mga nasa, actually 15 yun, kaya lang syempre may piece. So, 12 lang, yun nakuha ko, 12 USD. Panalo tayo ng 12 USD, pero okay na yun. So, yung pinanalo natin, yung natira sa puhunan natin noon, tapos yung pinanalo natin na 12 USD, hinati ko yun, no, na tig 40. Ayan, tig 40 mahigit. At pinosisyon ko siya ngayon sa XRP and sa Doge. Sa Doge, pumosisyon tayo mga nasa, ayan, no, 46 yung nakalagay dito na margin. Dito naman, actually, nasa na 100 talaga yun Pero syempre may mga fees. No? So, ayan. So far, negative tayo. No? So, ayan na, negative $7. Negative $6 tayo sa XRP. So, grabe. Alam nyo ba kung ba't yun na position yan? Dahil tignan nyo naman umabot yung RSI dito, mga idol. Tignan nyo sa XRP, 9. Umabot sa 9. Bale, sa ano naman to sa 5 minutes time frame. Pero kung titignan nyo sa ating 1 hour time frame, medyo maganda kasi, no? Ayan, ngayon nasa 19 tayo. 'Di ba? So, pwede na magandang position na 'to if ever, no? Sa RSI natin, 19 goods na 'yan. Sa XRP to sa Doge naman mga lodi, dito sa Doge talagang hindi ko na tinignan 'to Talagang pinosisyon ko na lang mga lods, no? Ayan, sa Doge natin, sumakto naman mga idol, no? Yung liquidation natin nandito na sa pinaka-down, no, na 0.6. So, grabe rin dito yung RSI, mga idol. Tignan nyo, nasa 25. No? Anong time frame to? 1 hour time frame. No? Sa 5 minutes time frame natin, umabot siya ng, wait. Umabot siya ng 10. Grabe. Sobrang mga drop yung mga RSI natin ngayon. Hindi ko alam kung makaka-recover pa to. Matindi, mga idol, no? So, syempre, for me, good positioning na to. Although, medyo may chance pa naman talaga na bumaba pa siya. Baka nga ma-liquidate pa tayo. So, maubos yung ating almost 80 USD o 80, 90, o mga 100 na, sabihin natin 100 USD, mga idol, no? Pero pag ito naman nagtagumpay, mga idol, dalawang position natin, goods to.
Pero sa ngayon, medyo negative pa tayo, mga idol. Kakalagay ko lang yan actually, mga lods, no? Kasi nga, ngayong umaga to bumaba eh. No, sakto pagkagising natin, no? Medyo kani-kanina to, habang nagkakape tayo. Actually, di ko nakita eh. Pagkakape ko, saka ko lang na, kunyari. Nag-position tayo dyan, mga lods. So medyo nagko-conso naman na dito. So, sana ma-reject na yung drop, no? At medyo mag-bounce na siya pataas. Sa Doge yan, Ganun din sa XRP, ganun yung ating healing, mga idol, no? Ayun lang yung ating position ngayon. Hinati ko yung pinanalo natin kahapon na 12 $12, no? Sa margin natin yung nakaraan. So, ayan. Bahala na to, mga lods, no? Kung anong mangyari dyan sa position natin, okay? Pero mas mataas yung aking leverage dito sa XRP kaysa Doge. Sa Doge, nasa 30x lang ako eh. Tama ba? Oo, 30x lang ako dyan. Pero sa XRP, naka 50x ako dyan eh, mga idol. So, grabe. No? Sana maayos to, mga lods, o kung ano man. Pero, mga news natin ngayon, medyo masakit sa banks. Kaya ang lumabas yung ating camel eh. Mga lods no? Kung yung akala natin, no, nung nakaraan na nakabawi na yung South Korea, hindi, mga lods, talagang bumagsak pa siya ng sobra. Iyak na naman nito ang mga OPA. South Korea's Kospi stock market crashes over 7.5%, mga idol. Talagang ang dami sigurong mga na-liquidate na naman dito, mga idol. No? So grabe. Tuloy-tuloy ang pagbagsak, mga idol. Ano ba yung naging reason, mga lodi? Ito medyo, sabi ko sa inyo, medyo masakit yung mga news natin ngayon dahil sa Clarity Act, no? The Senate has shelved the Clarity Act to take up a Russia sanction bill first. Kumbaga, inisan tabi. Kumbaga sa Tagalog muna, no? Parang gano'n. Inisan tabi nila yung Clarity Act muna at uunahin nila na talakayin sa kanilang mga pag-uusap ang pag-sanction sa Russia. Mga lods, no, inisan tabi pa nga no, yung ating Clarity Act, hindi muna inuna yun, mga idol. So dito, medyo na-disappoint ako talaga dito ng sobra. Sabi dito, voting on the crypto bill is now unlikely before next week pa, leaving only the final days before the August 8 recess. So ngayong week na to, ang tatalakayin nila, itong week na to, hanggang katapusan ng July, ang Russia, yung sanction ng Russia. Ayun daw muna ang tatalakayin. At next week na, yung Clarity Act. At alam nyo naman, itong next week na to, last na week na to, mga idol, dahil after ng August 7, wala na. Recess na, mga loads, no? Pero may mga nababalita-balita, pero kasi hindi pa naman confirm yun eh. Parang hindi naman totoo. So mamaya sabihin natin yun. Ayun na nga, no? Grabe. So nakakabwisit yung news na to at dahil siguro dito kaya bumagsak yung chart natin, nagkaroon ng FUD, no, na ba't inisan tabi nyo pa, hindi nyo muna inuna yun, di ba? Dapat ngayong week na yan eh. Ito pa. Ito. Kasama to sa 4 na binanggit ni Trump. Democrat Senator Jeff Merkley just announced he will not vote for the Bitcoin and Crypto Clarity Act. The biggest contributor to that swap is crypto. He made a 1 billion selling his meme coin and stable coins. There is a lot wrong with the Clarity Act. Sabi niya gano'n. Hindi natin alam kung binasa niya yun o hindi, no? Alam niya meron kasing may sinasabi sila na Trump syndrome. Yung ayaw nila talaga kay Trump. So lahat ng makakabuti kay Trump, kahit makakabuti sa sambayanan yon, hindi nila yung susuportahan basta makakabuti kay Trump kahit konti. The fact that it lacks corruptions measures, this is passing cash under the table. This is passing cash under the table. Trump is creating a swamp of corruption that is a mile deep and a mile wide. Puta, hindi ko mabasa na maayos ulit. Trump is creating a swamp of corruption that is a mile deep and a mile wide. This is corruption pure and simple. Parang sinasabi niya, itong Clarity Act is makakapagpatibay o makakadagdag para makapag-corrupt pa si Trump. Parang ganoon yung sinasabi niya. At ito, nakakalungkot to, mga idol. Hindi pala. ito. Isa pa to, mga lodi. Di ba ito? Si Senator Jeff Merkley. Meron pang isa. Ang New York AG
Letitia James warns the Clarity Act could gut state crypto enforcement, urging Congress to add strong consumer protection instead. Kumbaga, ang sinasabi dito mga idol, tumutol to si AG Letitia James kasi medyo malilimitahan, no? Yung pagkaso ng mga, kumbaga parang hindi makakaporma yung Congress pag meron sila mga gustong kasuhan dahil yung Clarity Act mga idol, medyo pinagtitibay nun. Yung, 'di ba meron mga hindi pwedeng kasuhan yung mga developers, 'di ba meron na sa Clarity Act eh. So dati kasi kaya nilang gawin yon. Ito, explain nito ha. Sabi dito mga idol, ano ang sinasabi sa post? Sabi ni Letitia James, maaring pahinain ang Clarity Act, ng Clarity Act pala, sorry. Maaring pahinain ng Clarity Act ang kakayahan ng mga estado na ipatupad ang kanilang sariling batas laban sa crypto fraud at iba pang paglabag. No? Hindi makakaporma yung estado, no? Sabi nga rito. Sa halip, hinihikayat niya ang Kongreso na palakasin muna ang proteksyon ng mga consumer at investor bago ipasa ang batas. Kailan pa yun? Mga idol, di ba? Pwede bang ipasa muna yung batas, saka na lang nila palakasin yung proteksyon? Pwede ba yun? Ano ang ibig sabihin nito? Sa kasalukuyan kasi, mga idol, ang bawat estado sa US, tulad ng New York, ay may kapangyarihang magsampa ng kaso laban sa mga crypto company. 'Di ba? Meron silang kapangyarihan na 'yan. Mag-imbestiga ng mga scam. Ayan, meron din sila niyan. Magpataw ng multa at protektahan ang kanilang mga mamamayan. Sa ngayon meron silang ganyan. Ang kinakatakot nila, ang pangamba ni Letitia James ay kung may papasa ang Clarity Act, mas maraming kapangyarihan ang mapupunta sa federal government, parang sa SEC at sa CFTC. Baka mabawasan ang kapangyarihan ng estado na kumilos laban sa mga mapanlinlang na crypto company. Maaaring mas mahirapan ng estado na agad protektahan ang kanilang mga residente. Gayon yung sinabi niya, no? Pero kasi ang tanong, ang saan dito, baka, ibig sabihin hindi ka sigurado. Paano kung hindi, di ba? Bakit siya tutol? Ayon sa kanyang pahayag, marami ng crypto fraud ang nangyayari nitong mga nakaraang taon. Maraming investor ang nawala ng malaking halaga. Naniniwala siyang hindi pa sapat ang mga consumer protection provisions ng Clarity Act. Gusto niyang magkaroon muna ng mas mahigpit na safeguards bago baguhin ang regulasyon. Pero mga idol, hindi. Ewan ko kasi may protection diyan sa Clarity Act. Poprotektahan yan ang mga consumer. Kasama na doon. Yung sinasabing hindi sapat, sinasabi niya lang yun. Opinion niya lang yun. For me. No? Pero sapat na yun, mga idol. Ano naman ang sinasabi ng mga sumusuporta sa Clarity Act? Ang mga pabor sa batas nagsabing, sa ngayon, magulo ang regulasyon ng crypto sa US. Tama yun. Kaya kailangan natin ng clarity. Hindi malinaw kung alin ang sakop ng SEC at alin ang sakop ng CFTC. Kaya nga kailangan natin ng clarity para malinawan yan. Dahil dito, maraming kumpanya ang lumilipat sa ibang bansa kasi wala tayong clarity, mga idol. Yung mga developers, makakasuhan dito. Kaya lumilipat na lang sila sa ibang bansa. Doon na lang sila gumagawa ng malulupit nilang project, hindi na sa US. Kasi nga, wala silang proteksyon. Ang Clarity Act ay magbibigay ng malinaw na rules para sa crypto industry. Maaari nitong hikayatin ang mas maraming investment at innovations sa US, no? So ayan, kasi dito sa sa XRP. So yan, yun na yan. Saka na tayo diyan. 'Di ba? So ayun yung sinasabi ni Letitia James, mga idol, na mababawasan, no, o malilimitahan ang kapangyarihan ng estado para labanan yung mga crypto fraud. No, kasi nga may Clarity Act na para protektahan yung mga developers, parang gano'n, mga idol. So grabe, ayun yun, ang daming tumututol ngayon, mga idol. Eto pa, pinaka-idol ko, alam nyo, idol ko to mga lods si Ben McKenzie. Kasi ito yung main character sa series na Gotham, 'di ba? Siya si Commissioner Gordon doon, na si James Gordon, siya yun At ang ganda nun, paborito, isa yun sa mga paborito kong series ng Batman kasi may idol ko si Batman. So pinanood ko yung Gotham na series at siya yung bida ron. Kaya lang ngayon medyo nainis tayo, mga idol, kasi tutol siya. Galit siya kay Trump No? Sabi rito, mga lods, no, Bitcoin critic Ben McKenzie urges Congress to block the Clarity Act. Oh my God! Commissioner James Gordon, what are you doing? Sabi niya, you cannot be against Trump, crypto corruption, and then vote for a bill that enables that corruption to continue. Parang paniwala kasi na talaga na
yung Clarity Act is matutulungan o papalakasin yung pag-corrupt ni Trump, no? Seriously, sabi rito, no? A TV actor is the leading voice for the anti-crypto crowd? Parang tanong yan, mga idol eh. So, ako wala naman akong tutol dyan, mga idol ko, kasi karapatan naman nila magreklamo o something kahit sinong tao pa yan, no? May freedom of speech naman tayo. So, nilalabas yung sama ng loob niya. Pero doon na tayo sa kung saang side ka, no? So, dito siya sa side na ayaw niya ng Crypto Clarity Act. Tayo nandun tayo, which is okay lang naman yon. Marami naman akong mga kaibigan, sobrang best friend na talagang medyo hindi kami nagkakasundo sa isang bagay, pero hindi ibig sabihin na mag-aaway kami. Di ba? May mga ganun talaga, mga idol. Hindi naman yun nagde-define ng samahan natin at ng buhay natin eh. Isang side lang talaga na tutol ka at ako eh hindi tutol, parang gano'n, di ba? So, gano'n pa rin mga idol, medyo nalungkot lang ako mga lods kasi siyempre idol ko siya ta's nakadagdag pa siya sa mga tumututol sa Clarity Act, mga lods 'no. So, bad trip, bad trip ng konti. Pero goods lang mga lods 'no, eh, yun ano, eh, it makes you feel alive 'pag nagkakaroon tayo ng mga ganitong discussion o yung ganitong, parang debate 'no. Pero siyempre gusto natin maipasa 'to. May kasiguraduhan pa ba na maipasa 'to ngayon mga idol? Pero sa ngayon, although 50-50 'to mga idol, maraming negative, hindi na maaalis 'yan. Maraming tutol mga idol sa Clarity Act at alam na natin na hindi naman maalis 'yun kasi nga may dalawa diyan, Democrats tsaka Republican, talagang tututol sila diyan. Dito naman tayo sa goods 'no. Coinbase, oh 'yan, isa sa mga big 'no, company o crypto exchange diyan sa US. Coinbase expects a Clarity Act vote as soon as next week. So, in-expect din nila next week. No? Coinbase Policy Chief si Faryar Shirzad said on a PAX business that the market structure bill could hit the Senate floor as early as Monday. So, next Monday daw, pwede na magbotohan. Passage need to 60 votes. Holy and Fall are expected against acquiring 7 or more Democratic crossovers and 7 Democrats who negotiated the text says it falls short. Recess start as August 7, mga idol, sabi nga natin yan. Crypto clearest run at market structure comes down to a handful of legislative days. So, inaasahan natin mga idol, next week na. Dito na tayo banda. Kumbaga August na, hindi na July, mga lods. No? Pero may mangyayari pa ba sa July? Marami mangyayari ngayong July, mga lodi. Ngayong bago magkatapusan, okay? So, yun expect nila next week. At syempre kung siya positive din yung ating SEC chairman na si Paul Atkins, no? I'm optimistic that Congress will pass the Clarity Act. He says the SEC is ready, willing and able to come out with rules either to implement the bill or if Congress fails to act, no? So once na parang inaabangan din nila mga idol kung may papasa ba o hindi, maglalabas kami ng ng say. Ultimately, we need the certainty of a statute that will help future proof so that we have clear direction to go forward. Kasi nga kung hindi man may papasa, alam na dapat. Kung may papasa man, alam na rin dapat. So, handa yung SEC kung ano man yung magiging say nila after niyan. Kung mapagbobotohan ba na pasa o mapagbobotohan na hindi. At hindi natin alam kung ano yung sasabihin ng SEC nun. Pwede maging positive pa rin, pwede maging negative. So, we don't know. So, abangan natin yan, mga idol. At hindi lang yan, hindi lang si Paul Atkins at yung sa Coinbase ang positive. Pati ito, si Senator John Husted has backed the Clarity Act saying he will work to pass it as soon as possible. O, di ba? So, meron mga negative, meron din namang mga positive, mga idol. Ayun yung news natin sa Clarity at kabang-abang yan. Medyo nagiging positive ako ng konti kasi kung hindi gusto ko may pasa, mga idol. Yun talaga yung 100% na gusto ko. Pero kung sakali naman na hindi siya maipasa, if ever lang na medyo sana wag mangyari, yung SEC, alam ko may ko-comment yan. At sa tingin ko yung SEC, yung kung ano man yung i-comment nila, kung hindi may papasa, magiging goods yan for me para sa XRP. Ganun yung sa akin mga lodi. Alam nyo na yan. Medyo malalim yan mga idol. Alam nyo naman na yung XRP lang naman ng may clarity ngayon kumpara sa ibang coins Diba? So, pag nag-comment yung SEC, baka, hindi ko sinasabing baka mas mapaganda pa. Marami nagsasabi nun no? Na kahit naman di po masaya yung Clarity Act, okay sa XRP yun. Pero ayaw nga natin na ganun Mas gusto natin na may pasa pa rin. So, para sa akin,
Kung hindi maipasa, kung maipasa, sobrang ganda sa XRP, sobrang ganda sa ibang coins lahat. Lahat ng coins maapektuhan. Kung hindi maipasa, malaki yung chance na maging okay pa rin sa XRP kumpara sa ibang coins. Ganun yung sa tingin ko dyan, mga idol, no? At eto na tayo, mga lodi, no? At isa pa, hindi lang to, ito po, Franklin Templeton has come out in a support of the Clarity Act, saying the bill would give investor clear protection and tell firms which regulators the answer to. So marami, no, pati mga institution talagang gustong may pasa yung Clarity Act, no, at magkakaroon nga sila ng vote next week. Okay? So eto na tayo, dito na tayo. Ito kasing Clarity Act natin, pwede pa talaga siya umabot next week eh. Sa August talaga yung may pinakamainit. Ito yung pinaka-crucial time, no? Pero ngayon, mga lodi, ngayong week, ito yung crucial time ngayon, no? At kailan yan? Tayo sa Webes na to. Sa Webes na ng madaling araw to. Mga idol, yung ating FOMC meeting, mga lodi. At sabi nga dito, mga idol, the odds of a Fed rate hike on Wednesday have doubled in 1 week. Ano ibig sabihin nun, mga idol? Futures traders are now pricing a 36% chance the Fed raises rates at tomorrow's meeting. No? Kumbaga naging 36% na, dati 16% lang a week ago, no, na magre-rate hike, pero ngayon 36% na. So tumaas yung chance o yung percent na baka mag-hike. Hindi mag-rate mag-cut, hindi mag-cut o hindi mag-post kundi mag-rate hike. Mga idol, matindi to. Babagsak tayo sa impyerno pag nangyari yan. Citadel Securities warned in June that rate hikes could come as early as September. Markets are now asking whether it happens sooner. Rates have been held at 3.50% to 3.75% for 5 straight meetings. No, ayan mga idol. So, meron ba tayong chance? Kasi sabi nga dito, pwedeng mag-surprise eh. Ayun, no? Fed will deliver surprise rate hike this week. Masakit to. Kailan to, mga Martes na ngayon, mga idol ha? Miyerkules bukas at kumbaga madaling araw ng Huwebes yun. So gabi ng Miyerkules tas konting kape-kape ka lang, aabutin mo na yun. Mga idol, magkakaroon na tayo ng Fed, no? Fed meeting, mga idol. So pwedeng mangyari to. Nako, maganda ko. Hindi ko alam, mga idol. Parang kaya nga sana kahit bukas o something, mag-positive lang ng konti itong trade natin, mga lodi. Kukunin ko na to. Nakakatakot sa sa FOMC meeting, mga idol eh. Pwede tayong ganunin dun, mga lods. So imagine pwede nga sa Fed, kung magkaroon man ng hike o something, gagalaw talaga ng ganun yan, boy. Manguubos yan. Manguubos ng position yan. Kaya nakakatakot, mga lodi. Yung sinasabi natin. 'Di ba? Pero sabi naman ni Daddy Trump, no? Sabi niya kay Kevin Warsh, I know what he wants. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun Pero sabi ni Trump, I know what he wants. President Trump calls Fed Chair Kevin Warsh great. Kumbaga, pinuri niya si Kevin Warsh eh. At alam naman natin kung ano yung gusto ni Trump, di ba? Ang gusto niya mag-rate cut. Pero dito, maganda yung comment niya kay Kevin Warsh. And says he'll do the right thing. Yeah? Stressing, I know what he wants. No? Parang ganun yung sabi ni Trump. No? Parang pinuri niya si Kevin Warsh. So, hindi ko alam kung ano yung magiging comment ni Kevin Warsh dito. No? He notes Warsh still has a board to deal with while pushing for lower rates and saying the US should have the world's lowest interest rate. So gusto kasi ni Trump talaga magbawas ng rate. So sabi ng Citadel, baka magkaroon tayo ng surprise rate hike. Paano kung surprise rate cut ang mangyari, mga lodi, di ba? Matindi yun, mga idol, no? Hindi natin alam. Mga lods, no? So ito na yung last news natin, mga lodi, at gusto ko mag-ingat kayo dito, no? Kasi sa mga Apple to, Apple Store. Malware found in the Apple App Store and Google Play. Kasama pala Google, was scanning users' photos for crypto wallet seed phrases. Nako, patay tayo dyan. Huwag kayong magsisave ng mga seed phrase nyo sa inyong mga cellphone. Checkpoint says SparkKitty hid inside apps disguised as crypto tools and messaging platforms across app stores. Once users granted photo access, the malware scanned for recovery phrases and uploaded them to attackers' controlled servers.
one infected app on Google Play was downloaded more than 10,000 times before being removed. Oh, grabe, 'di ba? So, hindi lang ito, no? Kapag meron kayong mga nakikita sa mga cellphone niyo na parang kahina-hinala, mga lodi, magtaka na kayo, no? Huwag niyo na masyadong kumbaga mag-double ano na kayo, dalawang isip, double isip eh. Dal- Oh, yun. Sabi ni boss, pag may mga ini-install na mga apps, 'di ba? May permission na lumalabas. Pag may mga ganun, nako, wag na. Mag-ingat na kayo. Lalo na kung meron kayong asset sa cellphone nyo o meron kayong mga seed phrase diyan. Pero kung trusted nila yung app na in-install. O kung trusted nyo raw, okay lang. Pero kung hindi nyo alam, ngayon nyo lang nakita, ngayon nyo lang i-download yun, mag-ingat kayo. Okay? So, ayan ang umaga nating Tuesday, mga lodi. Medyo nakaka-stress, no? Mga idol, parang yung Isona. No? So, ayan, iulit ko kasi yung Sona eh. Sa, kumbaga, pag ni-replay mo, dun mo na-realize yung mga sinabi. So, medyo ang kulit, mga idol. So, ayun. Ayun yung ating news ngayong umaga, mga lods. No? Nasa inyo yan kung ano ang pag-aralan nyo o kung sakali man, bodega lang. Nasa baba tayo ngayon. For me, maganda nga to dahil nasa baba. Pwede ka magbodega. No? Inisip ko nga ngayon magbodega ulit. Kaya lang, although nakalong ako, parang nakikita ko na parang magda-drop pa ng konti. Parang gusto ko munang palampasin yung FOMC meeting bago ako magbodega. Doon tayo titingin. Ganun yung nasa isip ko, mga idol. So, ayun, no? Kita-kits tayo, mga idol, mamayang gabi, mga lods. Maraming salamat sa mga nanood. Kung nagustuhan nyo, like nyo, subscribe kayo. Libre lang yan. At syempre, check nyo yung mga link dyan sa baba ng description natin. Makatulong yan sa inyo, mga idol. Kita-kits, maraming salamat sa mga nanood, mga lods. Magandang araw sa inyo. At what's up, mga idol?